Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagising si Lino na masakit at medyo makirot ang kanyang ulo. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang naroon siya sa tabing batis, nakatali ng nakapadipa sa poste, na mukhang sinadyang itarak doon. Sa may batis naman ay naroon ang lahat ng mga kasama niya, mga walang malay. Gaya ng nakita niya sa panaginip, ay nilulunod rin noong mga tiyanak ang mga kasama niya. Mababaw lang ang tubig doon, na isang dangkal lang talaga mahigit ang lalim. At kung sakaling iaangat ang ulo, ay makakaahon na sa pagkakalunod. "Kuya Lino, gumawa ka ng paraan!" Sigaw pa ni Tingting. Nakita ni Lino ang napakaraming tiyanak na nakapigil sa buong katawan ng mga kasama niya. Tapos maya-maya ay ididiin ang ulo sa tubig, kaya hindi maganda o gaga sa pagsinghap ng hangin ang kanyang mga kasama. "Kulas! Gamitin mo ang elemento ng tubig o di kaya ang apoy para mapatalsik ang mga tiyanak na yan!" Sigaw pa ni Lino. Sabi naman ni Kulas, "Lino, kanina ko pa sinusubukan, pero masyadong malakas ang bruhang yun. Nagawa niyang ipawalang bisa ang kapangyarihan ko." Inilinga-linga ni Lino ang paningin sa paligid habang hinahanap ang bruhang sinasabi ni Kulas, hanggang sa mapatingin siya sa bahagi ng kanan. Sa isang bato ay naka-Indian seat ang isang babaeng may mahabang maitim na buhok. Puno ng tattoo ang katawan nito, at maging sa braso hanggang leeg ay meron din. Inilinga naman ni Lino ang kanyang tingin sa may likuran. Nakita niyang may dalawang hawla o kulungan na gawa sa kahoy at nito na nakasabit sa puno. Noong tignan niyang maigi ang laman noon, ay doon niya nakitang sina Clea at Artemis ang laman noon. "Clea! Clea! Gumising ka!" Sigaw pa ni Lino. Sa ingay ng pagsigaw ni Lino ay nagising rin naman si Clea. "Lino!" Mahinang sagot nito. "Anong nangyari sa inyo, Clea?" "Lino, hinugupan kami ng lakas, kaya kami nanghina." Ilang saglit pa ay nakita ni Lino na naglalakad na ang bruha papalapit sa kanya. Noong una, akala niya ay isa iyong matanda. Pero habang papalapit ay mas nakikita niyang isa iyong dalaga. Balingkinitan ang pangangatawan at maputi. Iyon nga lang, purong itim ang mga mata nito. "Miss, pakawalan mo kami! Wala kaming ginagawang masama sa iyo o sa mundong ito." Pero nakatingin lang sa kanya ang babae habang may inuusal lang kakaibang orasyon. Tila biglang nahilo si Lino. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa orasyon ng babae o sa natural na aurang itim nito. Pagkalapit noon ay nagsalita. "Maligayang pagdating dito sa mundo ng mga engkanto. Babay lang, Lino. Matagal na kitang hinihintay." Kahit nahihilo, ay pinilit ni Lino na imulat ang mga mata. Nakita niyang lahat ng katangian ng babaeng iyon ay sa isang normal na tao rin, maliban sa pag-itim ng mata. "Hindi ka engkanto?" tanong pa ni Lino. "Hindi. Katulad mo rin ako na isang tao mula sa mundo niyo. Pero dahil sa paghahangad ko na maging kinakatakutan ng lahat ng mga umapi sa akin, nagawa kong ibenta ang aking kaluluwa sa mga taga-Astra. Hindi ko alam na mas magiging mabigat ang kapalit. Kinuha na nila ako ng kakayahan
na manatili sa sikat ng araw. Ginawa nila akong aswang na mangkukulam, kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang tumawid sa mundo ng mga engkanto dahil iba ang araw nila rito kaysa doon sa araw sa mundo natin. Natupad naman pala ang gusto mong mangyari. Nakakuha ka ng mataas na antas na kapangyarihan mula sa mga taga-Astra. Bakit mo pa kami binihag? Simple lang, Lino. Kailangan ko ang enerhiya ng inyong buhay para maging karagdagang lakas ko. At pagkatapos kong makuha ang enerhiya mo, ay ako ang gagamit sa iyong katawan. At ang katawan naman ng iyong mga kasama ay ipapagamit ko sa aking pinakamatatapat na tauhan. Sa ganoong paraan ay makakatawid kaming lahat pabalik sa mundo ng mga tao. At hindi ko lang paparusahan ang mga lumapastangan sa akin, kundi lilipulin ko rin ang buong angka nila hanggang sa pinakabata. Nasisiraan ka na ng bait. Sa tingin ko, yung mga lumapastangan sa'yo ay matagal lang patay. Base sa pananalita mo, sigurado akong matanda ka na. O baka nasa mahigit 100 taon ka na nga eh. Tapos paghihigantihan mo, yung mga taong walang kaalam-alam sa ginawa ng kanilang mga ninuno? Oo, ganun nga ang tamang pagpaparusa, Lino, para wala nang pagmulan ang lahi ng masasama sa mundo. Anong tingin mo sa sarili mo? Hindi pagmumula ng kasamaan? Ikaw nga mismo ang nag-aasik eh. Manahimik ka na, Lino. Tapos na ang ritual na ginawa ko. Isang bahagi na lang ang kulang. Iyon ay ang higupin ang enerhiya ng iyong katawan. Huwag mong gawin yan. Marami akong misyon para makatulong sa mga taong inaapi at nilapastangan katulad mo. Kapag pinatay mo ako, edi mas lalo pang dadami ang katulad mong biktima ng karahasan. Wala akong pakialam, Lino, kung ilan pa ang magiging biktima ng mga masasamang uri ng tao sa mundo. Responsibilidad nila ang kanilang sarili, kaya bahala silang ipaghiganti ang paglapastangan sa kanila, kagaya ng ginagawa ko. Naisip ni Lino na mukhang wala ng paraan para mabago ang isipan ng bruhang iyon. Kaya pumikit na lang siya at kinausap si Ermitanyo. Lino, anong gagawin natin? Tanong pa ng matanda. Ermitanyo, hindi mo ba pwedeng pagliyabin ang dalawa kong kamay para maalis ang pagkakatali sa akin? Hindi, Lino. Gumagamit siya ng orasyon na pantanikala para manatili ang kapangyarihan mo sa loob at hindi gagana sa labas. Kaya hindi mo rin ito magagamit. Ermitanyo, ang sabi sa akin ni Kitaro dati, ang kapangyarihang meron tayo ngayon ay higit pa sa kayang higupin ng isang engkanto. Kaya isa na lang ang natitira nating paraan. Ano yun, Lino? Buksan mo lahat ng daluyan ng aking enerhiya at pakawalan lahat. Kapag nagsimula na siyang humigop, ibigay mo sa kanya ang lahat. Sumagot naman si Ermitanyo. Pero Lino, kapag nagtagumpay siya, ay siya na ang magiging pinakamalakas na nilalang sa buong mundo at mundo ng mga engkanto. Kaya niya nang tapatan ang mga anghel. Dahil siya palang mismo ay may napakalakas ng enerhiya. Magiging doble pa iyon ng maraming beses kung makukuha niya ang lahat ng kapangyarihan mo. Alam ko, Ermitanyo, pero ganun din naman. Ibigay mo hindi, makukuha niya rin ng paunti-unti. Di ibigay mo na lahat ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ng Kaya Knight, ng Kidlat, pati na ang sinukuan. Lino, kapag nagtagumpay ang bruhang iyan, ay ibig sabihin, huling pag-uusap na rin natin ito. Oo, Ermitanyo, mukhang ganun na nga. Pero kahit ganun pa man, ay magtiwala ka pa rin sa akin. Manalo o matalo, ang mahalaga, nagtitiwala tayo sa isa't isa. Oo, Lino, may tiwala ako sa iyo. Isang karangalan para sa akin ang mapagsilbihan ka. Kahit hindi man lang tayo umabot ng 100 taon. Ako rin, Ermitanyo. Masaya ako na ikaw ang naging espiritual kong gabay at tagapangalaga ng aking mga kapangyarihan. Sagot naman ni Lino. Ilang saglit pa ay muli nang nagbulat ng kanyang mga mata si Lino. Nakita niyang
Inilapat na noong bruha ang kamay nito sa kanyang dibdib. Imbis na pigilan ang sarili na maglabas ng kapangyarihan, ay ibinukas na rin ni Lino ang lahat ng kanyang senses para maglabas ng kapangyarihan. Narinig niyang sumisigaw sina Clea, Tiara at Kansu. "Lino! Huwag mong gawin yan!" Pero hindi niya na ang mga ito pinansin. Sumigaw na lang si Lino ng malakas, kasabay ng paglabas ng lahat ng kapangyarihang meron siya sa katawan. Nagliwanag naman ng kulay puti ang mga mata ng bruha at napapasigaw na rin iyon habang malaki ang ngiti. Masyado siyang na-overwhelm sa kapangyarihan na pumapasok sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa siya at dumipa pa ito habang makikitang pumapasok sa kanyang katawan ang mainit na enerhiya mula sa katawan ni Lino. Hanggang sa marinig niya ang sinabi ni Lino. "Sige pa, higupin mo pa ng todo. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mong higupin." Wika pa ni Lino na tila nang hihina. Pagkarinig noon ay tila nagulat ang bruha at napatingin kay Lino. Iyong masarap na pakiramdam noong simula siyang humihigop ng enerhiya ni Lino ay unti-unting nawawala at napapalitan ng sakit. Sobrang init na ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang katawan. Bumitaw siya ng orasyon para maglabas ng proteksyon sa kanyang sarili. Pero masyadong mabilis ang paglipat ng enerhiya ni Lino patungo sa kanya. Hindi na sapat ang kanyang katawan para pag-imbakan ng ganoon karaming enerhiya. Hanggang sa unti-unti nang nabubutas ang kanyang katawan. Pati na ang mga balat sa braso, katawan, mukha ay nagsisimula ng magliyab. "Hindi pwede to! Kaya ko itong kontrolin!" Wika pa ng bruha habang natataranta sa nakikita. Hanggang sa tuluyan nang lumiyab ang buong katawan ng babaeng bruhang iyon at natupok bago naging abo. Si Lino naman ay naging kulay asul ang mga mata. Pagkakita sa kanya noong mga tiyanak ay binitawan noon ang hawak nilang mga bihag para umatake kay Lino. Agad pinagliyab ni Lino ang kanyang dalawang kamay, kaya nalusaw ang panali na ginamit at pagkalapit sa kanya noong mga tiyanak ay isa-isa niyang pinagsasampal gamit ang kamay. Pero lahat ng matamaan niya ay nagliliyab na rin at nagiging abo. Hanggang sa magkakasabay ng tumalo ng mataas ang mga natitirang tiyanak upang magsabay-sabay na umatake kay Lino. Agad namang gumawa ng barrier si Lino na yari sa mataas na boltahe ng kuryente. Kaya lahat ng mapadikit doon ay nagliliyab at nagiging abo na rin. Hanggang sa wala nang natira kahit isa sa mga tiyanak na alaga noong bruha. Sisinghap-singhap naman ng hangin ang lahat dahil bago pa lang silang nakarecover noong bitawan sila ng mga tiyanak. Ang ginawa kasi sa kanila ay ilulubog ang ulo sa tubig. Kapag malapit nang mawala ng malay ay iaangat na naman ang ulo para makahinga kaunti. Tapos muli na namang ilulubog. Kaya pare-pareho sila ng dinanas na pahirap mula sa mga tiyanak na iyon. Lumapit si Lino sa mga kasama niya at isa-isang hinila papunta sa batuhan kung saan wala ng tubig. Ibinaba niya na rin mula sa kulungan sina Clea at Artemis. Saka isa-isang dinikitan ng kanyang daliri sa noo para manumbalik ang orihinal na lakas, lalo na ang mga kasama niyang engkanto na nauna ng hinigupan ng kapangyarihan noong bruha. Makalipas ang ilang minuto ay nagsalita na si Lino. "Ano, ayos lang kayo?" Sabi naman ni Mancio. "Grabe, hindi ko inaakalang malulunod ako sa isang dangkal na lalim ng tubig." Sabi naman ni Tingting. "Kuya Lino, mukhang totoo nga ang panaginip mo. Malulunod nga kami sa isang dangkal lang." Sabi naman ni Lino. "Tara na, umalis na tayo sa bahaging ito. Hindi maganda ang pakiramdam ko rito eh." Sabi naman ni Kanzu. "Lino, mag-iiba muna tayo ng direksyon. Dadalhin ko kayo sa isang pamamahay sa kagubatang ito.
na purong tao ang lahi na nakatira. Marami rin silang pagkain doon na tsak magugustuhan nyo. Talaga? Sige, doon na lang muna tayo para makapagpahinga rin muna tayong lahat. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad patungo sa sinasabi ni Kansu na pamamahay na purong lahing tao ang nakatira. Samantala, sa mundo naman ng mga tao, habang binamasahin ng babaeng si Valentina si Remus, ay biglang nag-ring ang cellphone nito. Nakakailang ring na iyon pero hindi pa rin sinasagot ng among vampira. Siya na ang dumampot noon at sinagot. Hello? Opo, Supremo. Saglit lang po. Nanginginig na pagsagot pa ng babae. Boss, si Supremo, nasa kabilang linya. Agad na pamulagat ng kanyang mata si Remus. Si Agustus? Tumango naman ang dalaga. Hello boss, Supremo. Napatawag po kayo. Ano yung nabalitaan ko? Na lahat ng tauhan na inutusan mo para hanapin si Lino ay napaslang na. Hindi naman lahat, boss. Buhay pa naman si taong bakal. Remus, hindi kita pinadala dyan para magpasarap sa buhay at mag-abang kung kailan kusang susuko sa harapan mo si Lino. Hindi na ikaw ang Remus na dati kong pinagkakatiwalaan. Bukas na bukas ay darating dyan ang grupo ni Darius. Makipagtulungan ka sa kanya, pero siya ang masusunod at magdidesisyon sa bawat isa sa gawang operasyon. Hindi na ako makakapaghintay kung kailan nyo mahuhuli si Lino. Kailangan na nating simulan ang mga nakaplano para sa San Agustin. Upo, boss. Upo, malinaw po. Sagot pa ni Remus at pinagbagsakan na siya ng tawag ng kabilang linya. Hayop talaga ang Linong yan. Dahil sa kanya, nawala na ang tiwala sa akin ni Agustus. Magiging tauhan na lang tuloy ako ni Darius. Hayaan mo na, boss. Kung ikaw nga nahirapan sa Linong iyon, siguradong hindi rin magiging madali kay Darius ang magtagumpay. Magpanggap ka lang na sumusuporta sa kanya para hindi ka magiging mainit sa paningin niya at ni Supremo. Kapag pumalpak siya, ay iyon na uli ang pagkakataon para mapatunayan mo na mas magaling ka kaysa kay Darius. Napangiti na lang si Remus dahil hindi niya akalain na may alam din pala sa art of manipulation ang kanyang kanang kamay na si Valentina. Akala niya ay napupunta lang sa alindog nito lahat ng pumapasok na bitamina sa katawan. May napupunta rin pala sa utak. Samantala, sa mansyon ng Black Triangle, hawak ni Agustus ang cellphone habang tinatawagan si Darius. Hello boss, bakit? Nasaan ka, Darius? Nasa Bohol, boss. May appointment ako sa mga contacts natin dito. Kailangan ko na ma-finalize kung sapat ang kakayahan ng grupo nila para pamunuan ang sangay ng ating organisasyon sa lugar na ito. Iwanan mo na muna ang lakad mo dyan, Darius. I-cancel mo muna lahat. May mahalaga akong ipapagawa sa'yo. Sigurado ka, boss? Dapat kong i-cancel ang negosasyon dito? Oo, Darius. Pumalpak si Remo sa operasyong isinasagawa niya sa San Agustin. Ikaw na muna ang aatasan ko roon. Magiging tauhan mo na lang si Remus. Ikasa mo na ang phase 2 ng ating operation. Buong phase 2, boss? Oo, buong phase 2. Masusunod, boss. Bukas o sa makalawa, mapapanood mo na sa telebisyon ang mga pagkilos ng grupo ko. Sige, aasahan ko yan, Darius. Wika pa ni Agustus, saka pinatay na ang tawag. Agad tinawagan ni Darius ang mga contacts at mga tauhan na kakailanganin niya para sa misyon sa San Agustin. Hello, Olga. Phase 2 na tayo sa San Agustin. Tawagan mo na sina Demetrio, Marcelo at General Boga. Pati na yung 3 pinunong aswang. Tsaka pala, tawagan mo na rin yung 3 freelance hitman natin at isang peking kura. Timbrihan mo na agad. Kailangan bukas ng gabi ay nasa San Agustin na ang lahat. Okay, boss, ariglado. Sagot naman ang kanang kamay ni Darius na si Olga.
na mula rin sa lahi ng mga taong ahas. Matapos makontak ang lahat ng tauhan na kasama sa Phase 2, ay agad na silang nagsihanda upang magtungo sa San Agustin. Sa bahagi naman nila Rafael, matapos malinisan ni Rigor ang mga sugat ni Rafael at malagyan ng benda, ay nagsitulog na rin sila. Kinabukasan, maagang gumising si Micaela. Halos magkasabay lang sila ni Mang Magno na bumangon at makalabas ng silid. Micaela, saan ba banda rito ang bilihan ng tinapay? Sa kaliwang bahagi po ng daan, Mang Magno. Nasa tabing kalsada lang din, kaya madaling makita. Bibili po kayo? Oo, sana. Sige po, pasamahan na lang din ang asukal. Kaunti na lang ang asukal dito eh. At kung pwede, bumili na lang din kayo ng longganisa sa talipapa na katapat noon para may pang-almusal tayo. Pumili na rin kayo ng bangus para ipapaihaw na lang at iyon ang pantanghalian natin. Sige, ako na bahala. Wika pa ni Mang Magno at umalis na ng mag-isa. Makalipas ang isang oras ay nagising na si Rafael. Doon lang naman siya natulog sa sofa sa may sala. Bumangon na rin si Rigor mula sa silid na tinulugan nila ni Mang Magno. Rafael, Rigor, mag-almusal lang kayo. May pandesal na rito. Wika pa ni Mang Magno. Sabi naman ni Micaela, magkakape ka rin ba, Rigor? Para isasabay na lang kita sa pagtimpla ko ng para kay Rafael. Opo, Ate Micaela, salamat po. Wika pa ni Rigor. Habang humihigop ng kape, ay nakatulala lang si Rafael na nakatingin sa labas. Si Mang Magno naman ay nagpapaihaw ng bangus na ipang-uulam nila sa tanghalian. Matapos makapagsalang ng bigas sa rice cooker, ay umupo si Micaela hindi kalayuan sa pwesto ni Rafael. Rafael, ano nang balak mo ngayon? Tanong pa ni Micaela. Mamayang hapon, mga 2:00, umalis na tayo. Kailangan ko munang makabalik sa headquarters. Hindi natin alam kung ano pang panganib ang paparating sa San Agustin. Lalo at inaakala nilang narito si Lino. Kailangan na magpoprotekta sa bayan na ito. Dapat maipalaser ko na agad lahat ng sugat ko para hindi na maging matagal ang paggaling. Kung aasa ako sa natural na pagpapagaling, ay baka abutin pa ng 2 hanggang 3 linggo bago ito tuluyang gumaling. Samantala kapag ginamitan ito ng laser, bago pa mag-1 linggo, ay siguradong tuyo na ang lahat ng ito. Dapat maihatid na rin natin ang magninong sa kanila. Masyado na natin silang naaabala, lalo na sa Rigor. Mag-i-enroll yan para mag-aral. Ayokong maging hadlang para magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Hindi totoong buhay ang pagiging manunugis ng mga aswang at tagapagtanggol ng mga bayan kagaya natin. Nakatingin lang si Micaela na nakikinig. Sa bagay, may punto ka rin dyan. Kahit medyo nakadistansya, ay nagsalita si Mang Magno. Rafael, aalis na tayo ngayon? Opo, Mang Magno, mga 2:00. Kailangan kong patignan ang mga sugat ko sa medbay ng headquarters para gumaling agad. Hindi na kasi ako makakapaghintay ng 2 linggo para magpagaling. Hindi natin alam kung kailan muling aatake ang mga kampo ng Black Triangle. Sa bagay, tama ka. Idaan nyo na lang kami sa San Jose. Siguradong nag-aalala na ang mga naiwan namin doon. Sige po. Pagsang-ayon naman ni Rafael. Kinahapunan nga, pasado 2:00 ng hapon, ay nasa kalsada na sina Rafael, Micaela, Mang Magno at Rigor. Inikot muna nila ang main highway ng syudad. Pinasyalan na rin nila ang government offices area, ang port area, pati na ang business district. Tahimik at walang nagaganap na kaguluhan. Sige na Micaela, exit na tayo. Mukhang tahimik naman dito. At kung sakali mang may maganap na malaking kaguluhan, ay hindi naman tayo pwedeng basta na lang sumabak, lalo na sa ganitong kalagayan ko. Wika pa ni Rafael habang nakaupo ito sa passenger seat sa harapan ng sasakyan. Makalipas ang ilang oras ng biyahe, ay narating na nila ang San Jose.
Ibinaba na muna nila ang magninong bago tumuloy patungo ng Santa Barbara. Habang naglalakad papunta sa tabing dagat ang dalawa, ay nagsalita si Rigor. "Ninong, sa tingin mo, magiging okay lang ang San Agustin?" "Hindi ko alam, anak. Pero kung ang kutob ko ang aking pagbabasihan, ay patikim pa lang iyong nasaksihan natin. Masyado iyong mahina para masabing totoong pag-atake na iyon ng grupong Black Triangle." "E papaano yan, Ninong? Kung bigla na namang sumiklab ang kaguluhan, anong gagawin natin?" "E di maghihintay na daanan tayo uli nila Rafael. Kailangan natin silang tulungan. Dahil kaya lang naman naging main target ang San Agustin, dahil isa silang maunlad na bayan. Kumpleto sila ng mahalagang pasilidad at may malaking port area. Kapag nasakop na ng kasamaan ang bayan na iyon, edi sunod-sunod na yun, paibaba, hanggang sa makarating dito sa atin. Doon pa ba tayo kikilos kapag masyado nang malakas ang pwersa nila?" "Alam mo, Ninong, sa tingin ko, dapat meron din tayo sariling sasakyan para makakapunta tayo roon kahit anong oras nating gustuhin at pwede rin tayong makauwi ng kahit anong oras." "Mukhang tama ka dyan, anak. Hayaan mo, bukas papasyal tayo sa subastahan. Hahanap tayo ng medyo murang sasakyan para kayang-kaya lang sa bulsa." "Talaga, Ninong?" "Oo naman. Mas marami tayong madadalang mahalagang gamit kung may sasakyan tayo kaysa makisakay lang kina Rafael. Tuturuan din kita magmaneho para kung sakaling hindi ako pwede ay ikaw ang hahalili sa akin." "Ayos yun, Ninong. Excited na ako." Wika pa ni Rigor at ilang saglit pa ng kanilang paglalakad ay nakarating na sila sa kanilang bahay. Naabutan nilang abala sa pagluluto ng panghapunan ang dalawang babaeng kanilang iniwan, si Erica at Melanie. Balikan naman natin ang paghahanda ng mga kalaban. Nasa isang hangar ng paliparan ang grupo nila Demetrio, Marcelo at General Boga. Agad na silang nagsisakay sa isang commercial plane na arkilado nila dahil marami silang mga tauhan na kasama. Sumunod na ring umalis ang dalawa pang eroplano. Sakay naman ang grupo ng 3 pinunong mga aswang na sina Victor, Jacob at Gordon, kasama ang mahigit 300 mga aswang na kanilang mga tauhan. Pagkalapag ng eroplano sa airport ng San Agustin, ay nakaabang na rin ang first class bus na siyang magdadala sa kanila sa subdivision kung saan sila manunuluyan. Magkakahiwalay ng magiging tirahan ang bawat grupo, lalo at magkakaiba rin sila ng misyon. Pasado 10:00 ng gabi, nakaharap si Darius sa kanyang laptop at chinecheck kung lahat ng kailangan niyang parte ng Phase 2 ay naroon na ba sa San Agustin. Tinawagan niya si General Boga. "General, ang anak ni Commissioner Loreto San Luis ang target niyo ngayon. Ikaw na muna ang mag-alaga ng dalaga niya. Yan ang magiging barahan natin para maging sunod-sunuran sa atin ang Commissioner. Kailangan sa linggong ito ay hawak na natin ang port area dahil dyan ibabagsak ang mga kontrabando natin." "Copy that, Darius. Consider it done." Agad nang lumakad ang grupo ni General Boga para abangan ang anak ni Commissioner San Luis na siyang may hawak at namumuno sa port area. Kasalukuyang nakikiparty sa isang dibu ang dalagang si Cassie. Ito ang dalagang anak ni Commissioner San Luis. Dahil sa marami ng nainom na wine, kaya naman nahihilo na ito. Nilapitan ito ng driver na siya ring kanyang bodyguard. "Ma'am Cassie, tara na po, umuwi na tayo. Lasing na po kayo." Wika pa ng driver. Sabi naman ng dalaga, "Ano ka ba, Kuya Edgar? Hindi pa ako lasing, no? Nakakailang baso pa lang ako ng wine eh. Tsaka, huwag mo akong alalahanin. Narito naman si Jetro. May pupuntahan muna kaming malamig na lugar bago ako uuwi. Siya na lang ang maghahatid sa akin. Kaya umuwi ka na, kuya." "Hindi po pwede, ma'am.
Malilintikan ako kina ma'am at sir kapag umuwi ako na hindi ka kasama. Kanina pa nga sila tumatawag sa akin eh. Imbis na sumunod, ay sinenyasan lang ito ng dalaga sabay sabing, "Whatever kuya, get lost." Tapos inalalayan na ang dalaga noong lalaking nagngangalang si Jethro na doon niya lang din nakilala sa party at balak nilang magpunta sa lugar na malamig upang maglabas ng init ng katawan. Pagkarating sa madilim na parking lot, ay patuloy sa pagmamakaawa ang driver na si Edgar habang sinasabing, "Parang awa mo na ma'am, sumakay ka na po sa kotse niyo. Mawawalan ako ng trabaho kapag hindi po kayo sumama sa akin ngayon." Dahil sa pangungulit ng kawawang driver, ay napiko na ang mayabang na binata. "Hoy, tanda! Bingi ka ba? O bobo ka lang talaga? Sinabi niya na nga sa'yo, di ba, na hindi siya sasama sa'yo kasi may iba pa kaming lakad. May biyaheng langit pa kami. Pero hindi ka makaintindi." Sumagot naman ang matanda, "Sorry po talaga sir, pero mahigpit ang bilin sa akin ni ma'am. Kailangan bago mag-alas 10 ay maiuwi ko na si Ma'am Cassie." "Bobo ka pala talaga eh. Ito ang bagay sa'yo." Wika pa ng lalaking si Jethro, sabay bitaw ng isang malakas na suntok sa panga ng kawawang driver. Dahil doon ay nawala ng malay ang driver na si Mang Edgar at doon na lang din mismo sa harapan ng sasakyan ng dalaga na pasubsob. Pagkalingon ng binata sa dalaga ay nagulat siya dahil bitbit na iyon ng isang lalaki na may malaking katawan at isinasakay na sa itim na van. "Hoy! Saan niyo dadalhin yan?" Sigaw pa ni Jethro, pero nagulat siya noong may tumapik sa kanyang balikat sa may likuran. Pagkalingon niya ay isang nagbabagang mata ang kanyang nakita, sabay sagpang noon sa kanyang leeg. Pilit pa siyang nanlalaban, pero masyadong malakas ang taong iyon at nagawa pa nga siyang maiangat sa ere habang kagat-kagat ang kanyang leeg na sinisipsip ang dugo. Ilang saglit pa ay kumikisay na ang binata habang unti-unting nililisan ng buhay ang katawan nito. Matapos bawian ng buhay ay inihagis na lang din ang katawan ng binata sa masukal na bahagi noong parking lot at umalis na ang mga salarin na siyang kumidnap sa dalaga. Naiwan naman na wala pa ring malay ang driver na si Edgar na naroon pa rin nakasubsob sa lupa. Habang tumatakbo ang sasakyan, ay tumawag na si General Boga kay Darius. "Boss, target acquired." "Magaling. Sige, proceed na kayo sa inyong hideout. Walang gagalaw sa babaeng yan ha. Kapag may gumalaw o tumikim dyan, mananagot ang buong grupo nyo sa akin." "Copy that, boss." Sagot naman ni General Boga. Ibiniyahin na nga ang dalagang anak ng Bureau of Custom Head na si Commissioner San Luis papauwi sa hideout ng grupo ni General Boga. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 236. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay batiin at pasalamatan muna natin ang ating current sponsor at mga super loyal na mga listeners na nag-join sa ating channel membership. Unahin na nating batiin at pasalamatan si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating puong may kapal. Salamat din kina Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Connie Flores, Ma'am Maria Victoria, Ma'am Georgina Bati, Ma'am Rose Halandumon, Sir Lito Bueno, Ma'am Lou Kira, Ma'am Sargent Katsdorms, Ma'am Christine Olson, Sir Jesmar Ocampo, Sir Eduardo Nicar, Ma'am Celsa Escartin, at kay Sir Dean Ciudadano. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa ating channel membership.
dito sa ating main channel, pati na rin sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Sa mga gusto pong maging bahagi ng ating channel membership, huwag na po mahiyang pumindot ng join button katabi ng ating channel name. Last but not the least, ay pinapasalamatan ko siyempre kayong lahat na palaging umaantabay at nakikinig sa ating dalawang channels. Inaanyayahan ko rin po kayong makinig sa ating magagandang series, kagaya na lang ng Aswang Killer na naroon sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics, pati na rin ang Lihim ng Medalyon dito sa main channel na Katotohanan at Misteryo. Magiging active na uli iyon at sisikapin nating makapag-upload ng kahit isang part kada linggo. Maraming salamat po ha. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.